sama-sama tayong magiging saksi. Anim ang sugatan sa karambola ng 5 sasakyan sa Antipolo City. Nasalpok ng mini truck ang mga motorsiklo at kolong-kolong na sinasakyan ng mga biktima. Ating saksihan. Pinararo ng truck. Pinararo na, no? Ang dami. Nadatnang nakahandusay ang 2 babae at 4 na lalaki sa sumulong highway sa barangay Mayamot, Antipolo, Rizal, kaninang umaga. Bali ang tuhod ng isa doon, no? 3 ang kritikal sa 6 na sugatan. Yung isa po kasi, yung babae po kasi medyo tumabingi po yung legs niya. Possible fracture po. Tapos yung isa naman po, Medyo sa ulo po yung tama rin. Tsaka yung kasama po niya at sa ulo rin po. Sakay ang mga biktima ng 3 motorsiklo at 1 kolong-kolong na nasalpok ng 1 mini truck. Base sa investigasyon, binabagtas ng mini truck ang highway nang magkaproblema sa preno. Hanggang sa nag-overshoot sa lane at masalpok ang mga biktima. Nagwa-wild po yung truck, tapos inano ko nga po, dinunodokot, ayaw ayaw talaga. well check. Ay, naiwan ko nga lang po, biglaan nga lang po yun. Meron naman po siyang skid mark doon na nagpreno po talaga siya. At hindi lang po siguro niya na nakayanan na rin po. Dahil gawa na nga po nag-weld yung truck po niya. Halos lahat po na nabangga niya, total wreck na po. Handa ang driver at kumpanya ng mini truck na sagutin ang pagpapagamot sa mga biktima. Nagpunta naman dito yung operator nila, willing naman makipag-coordinate. Inintay nga po ng ng mag-set up daw di. Makikipag-settle po kayo. Opo. Sinusubukan pang kuna ng pahayag ang pamilya ng mga biktima. Patuloy ang investigasyon. Sa Tagkawayan, Quezon, dead on the spot ang driver at pahinante ng 1 truck na sumalpok sa puno at tindahan sa gilid ng highway. Ayon sa pulisya, patungong Bicol ang truck nang nawala ng kontrol sa manibela ang driver. Sa tindi ng pagkakasalpok, wasak ang truck at nagkalat ang mga karga nito. Wala namang ibang nasaktan. Patuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oidang, inyong saksi. Sugatan na isang senior citizen matapos mabundol ng motorsiklo habang tumatawid sa MacArthur Highway sa San Fernando City, Pampanga. Kita sa CCTV na naglalakad sa pedestrian lane ang 78 taong gulang na babae nang mabangga ng motorsiklo. Dinala sa pagamutan ang biktima. At ayon sa pulisya, normal ang resulta ng x-ray ng biktima pero nakatakda pa siyang isailalim sa CT scan. Ang rider nagtamo raw ng minor injuries at sasagutin niya ang gastos sa pagpapagamot ng nabundol. Sa inisyal na investigasyon, madilim sa lugar kaya hindi raw nakita ng rider ang patawid na biktima. Mahigit 40 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa sinasabing pinakamalaking buy bust sa Negros Oriental. Nauwi naman sa habulan at pagpapaputok ng baril ang pag-aresto sa target ng buy bust operation sa South Cotabato. Saksi, si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Pinatukan ng plastik na silya ang puting SUV na humarurot ng takbo sa Pulumulok, South Cotabato nitong Lunes. Hinabol ng ilang lalaki ang sasakyan hanggang sa tumabi ito sa isang paradahan ng mga tricycle. Nabangga pa ng SUV ang isa sa mga tricycle. Sinubukan ng SUV na umatras pero umalingaw-ngaw ang putok ng baril na pinuntirya ang gulong ng sasakyan. Doon na ito na corner. Akala ng mga tao sa lugar, road rage ang nangyari. Pero buy-bust pala ito ng mga pulis at tauhan ng PIDEA. Nung nalaman po niya na operatiba pala or isang pulis yung kanyang katransaksyon, isa po ay tumakbo, pinilit po niyang makasibat sa pagkakaaresto ng mga pulis. Halos 300,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat mula sa suspect na 28 anyos na mekaniko. He was previously arrested po ng PIDEA and he is now on probation dahil nga po sa plea bargaining, kalalabas lamang po niya this February. Makaharap ang suspect sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at reckless imprudence resulting in damage to property dahil sa tricycle na nabangga nito.
Tinuod ba itong mga allegations nga involved ka sa drug kuno or dili? Kasi kamatuoran na to, sir. Wala. Mahigit 40 milyong pisong halaga naman ng hinihinalang shabu ang nasabat sa bypass operation sa San Jose Negros Oriental. Ayon sa mga pulis, matagal minanmanan ang sospek matapos matanggap ang impormasyong sangkot umano ito sa droga. Ito na raw ang pinakamalaking operasyon kontra droga sa lalawigan. Hindi nagbigay ng pahayag sa media ang sospek. Inaalam ng mga otoridad kung saan kinuha ng sospek ang kontrabando. Sa Rodriguez Rizal, 3 ang arestado matapos mahulihan umano ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu sa buy-bust operation. Nahulihan din sila ng kalibre 22 na baril na may mga bala. Isa sa mga sospek, dati nang nakulong sa bilibid dahil sa droga. Hindi po talaga ito, ma'am. Pero yung lumay po, bago po, ma'am. Giit naman ang 2 pang sospek, nadamay lang sila. Andun lang po kami, ma'am, sa loob. May pumasok lang po, ma'am. Tapos? Wala po, ma'am. Okay, na po nangyari. Palabas po kasi kami ng anak ko noon yung bag po na nabitbit ko, hindi ko naman po alam kung ano yung laman yun. Akala ko po kasi yung bag na nabitbit ko, yung bag ng anak ko. Yung pala yung laman yun, ganun pala. Para sa GMA Integrated News, ako si Efren Mamak ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mahigit 70 piraso ng buto ang hawak na ng PNP Forensic Group sa kaso ng mga nawawalang sabongero. At isa po rito, pinaniniwala ang galing sa balakang ng tao. Ang hamon naman sa DNA testing, ang matagal na pagkababad ng mga buto sa sulfur o asupre na galing sa Bulkang Taal. Saksi, si Ian Cruz. Pasado alas 8 ng umaga, ibinabana sa Taal Lake ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang Remotely Operated Vehicle o ROV. Matingkad na dilaw ang kulay ng ROV pero ilang talampakan pa lang, halos hindi na ito makita. Matapos ang ilang adjustment, tuluyan ang pumailalim ang ROV para simulan ang evaluation at assessment dive. Ayon sa PCG, gusto nilang matiyak kung gaano ka-epektibo ang ROV sa kondisyon ng Taal Lake na lubhang maburak. Dahil gumagamit ito ng maliliit na thrusters, madaling mabulabog ang burak na posibleng lalong magpalabo sa tubig. Nakatatlong dive ang ROV sa kabila ng pagsama ng panahon. Ang ROV na ito kayang sumisid hanggang 1,000 talampakan o singtaas ng Eiffel Tower sa France at pwedeng tumagal ng ilang oras sa ilalim ng tubig. Inaasahang makatutulong sa paghahanap sa mga nawawalang sabongero. 4 na team ng forensic group ng PNP ang nakabantay sa Taal Lake. Mananatili raw sila roon hanggat kailangan dahil sa kanila nililipat ang responsibilidad sa mga nare-recover na ebidensya sa oras na maiahon ng PCG. Kaya nga methodical yung ginagawa namin, systematic, at naka-record po lahat, video, saka sinusulat o nire-record po lahat ng aming mga forensic team. Hawak na ng forensic group ng PNP sa Camp Crame ang mahigit 70 buto mula sa Taal Lake. Isa sa mga buto ay may habang 8 pulgada. Sa itsura at istruktura, ipinapalagay ng PNP Forensic Group na buto ito mula sa balakang ng isang tao. Hip bone po. Bakit po nasabing hip bone? Kasi andun yung mga structures na qualify na hip bone, andun yung iliac crest niya, andun yung obturator foramen na indicate na nasa part na siya talaga ng hip bone. Posible rin anyang mula sa isang tao lang ang na-turn over ng mga buto. Ang tsura niya, parang it can appear that it belong to one person kasi may 2 hip bone, tapos andun yung sacral bone niya, tapos meron ding lumbar bone. Possible na isa. Mahaba pa ang proseso na pagdaraanan ng mga buto bago makuhanan ng DNA profile. Sa ngayon ay pinatutuyo muna ito lalo't matagal na nababad sa Taal Lake. Sa machine po na yan, i-extract yung DNA mula dun sa buto na nakuha nga po doon sa Taal Lake. At pag nakuha na yung DNA, dito naman po yan dadalhin sa laboratory na ito. Nandyan po ang genetic analyzer. Yan po ang maglalabas ng iba't ibang impormasyon na galing doon sa buto. Yan naman pong impormasyon na makukuha sa buto ay i-cross-match doon sa mga impormasyon na nakuha naman sa mga kaanak ng biktima. Hamon din sa pagkuha ng DNA
ang pagkababad sa tubig na may sulfur dahil sa pagputok ng bulkan. May chance naman po, makakakuha pa rin po kami. Regardless po, ang pangako po namin is we will do our best po para makapag-generate kami ng DNA profile. Totalaan nila, buong katawan ay may mahuhugot na DNA. Hindi katulad ng fingerprint, dito lang po sa mga daliri o sa DNA, lahat po yan yung pati na katawan ng tao, practical. Pati libag mo, pati sa skin. Sa ngayon, 18 kaanak ng mga nawawalang sabungero ang nakuhanan ng DNA para ikumpara sa DNA sa mga buto. Emosyonal ang ilan sa kanila mula ng kuhanan ng DNA sample nitong Biyernes hanggang kanina. Naisip ko po yung kung totoong ginawa nung hirap na pinagdaanan ng anak ko. Sabi po namin sa isa't isa lang na may magmat sa amin. Kahit hindi po ako, kahit hindi po siya. Basta isa lang po sa amin. Hustisya na po talaga yun eh. Kasi ibig sabihin po nun, lahat ng sinabi ni Totoy, totoo. Sa Kamara, may inihain ng resolusyon para imbestigahan ang kaso ng missing sabungeros. Nakasaad din sa resolusyon ang pagbuhay sa Quadcom na binuo noong 19th Congress para pangunahan ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Matapos po ang mahigit 3 taon, tetestigo raw ang lalaking nakuha ng CCTV na nag-withdraw gamit ang ATM card ng isa sa nawawalang sabungero. Ayon po yan kay Julie Dondon Patidongan. At dagdag ni Patidongan, tauhan umano niya ang lalaking nag-withdraw. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. January 14, 2022, nang magkakasabay na nawala matapos magsabong sa Santa Cruz, Laguna, ang magkakaibigang sina Ferdinand Dizon, Manny Magbanwa, Mark Fernandine at Melbert John Santos. Kabilang sila sa 34 na nawawalang mga sabungero. Higit 2 oras ang lumipas matapos na iulat silang nawawala. Nakuhanan ng CCTV ng isang bangko sa Lipa City, Batangas ang lalaking ito na nagwi-withdraw sa isang automated teller machine. Sa investigasyon ng PNP, ATM card daw nang nawawalang si Melbert John Santos ang gamit ng lalaki. Ayon sa dokumentong nakuha ng pulisya sa bangko, nakapag-withdraw ng kulang 30,000 pesos sa 4 na transaksyon ng lalaki mula sa account ni Santos. Kung ma-identify po natin itong nag-withdraw sa ATM, siya po ang magbibigay liwanag dito sa investigasyon na to kung bakit po napunta sa kanya yung ATM ng isang biktima. Ngayon, matapos ang mahigit 3 taon, sa pamamagitan ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy, nagkaroon ng linaw kung sino ang lalaking ito. Yung nag-withdraw na yan, tao ko rin yan. Isang witness ko rin yan. Close in, security ko yan noon. Saka ko na ilabas yan pag kinakailangan. Naniniwala si Patidongan. Malaking may tulong yan, gawa yung ATM na yan doon sa isang missing sabungero. At ang masama niyan, inutusan lang yan ng isang tao ko rin. Siya ang kumuha ng ATM bago mawala yung missing sabungero. Inutusan siya nitong tao na ito para ano? Para mag-withdraw. Nanawagan si Patidongan sa iba pa niyang mga tauhan na lumantad na. Kabilang sa kanila, ang 2 lalaking nakuhanan ng video na bumibitbit sa isa pang nawawalang sabungero na si Michael Bautista sa isang sabungan sa Santa Cruz, Laguna. Yung sila at saka si mga tao ko lang din yan. Ang masama lang, nakuhaan sila ng video at todo tanggi at ginamit pa sila ni Mr. Atong Ang na mag-witness against sa akin dahil ako ang tinuturo nilang mastermind. Nabuhayan ng loob sa mga development na ito ang kaanak ng mga nawawala, lalo na ng ama ni Melbert. Dati na kasi silang umasa na malilinawan ang investigasyon ng matrace at ma-recover ang cellphone ng anak. Pero hindi raw ito umusad kahit pa natukoy umano ng mga investigador na ibinigay sa sibilyan ng isang pulis ang cellphone ng biktima. Buti lang daw sa pagtatanong ng investigador na itanong daw kung anong pangalan ng pulis. Ano kinalaman ng pulis, Kuya Lambert? Eh di syempre, di ang lumalabas. Kasi yun ang nagbigay doon sa bata. Pulis ho ang nagbigay sa bata? Kasama sa iimbestigahan ng NAPOLCOM kung sino sa mga pulis na kinasuhan ni Patidongan kahapon ang gumawa nito. Sana lang talagang magtuloy-tuloy at talagang may magiging linaw ito sa mga nangyayari ngayon. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil ang inyo. Saksi.
Mariin pong itinanggi ni dating NCRPO Chief Retired Police Lieutenant General Jonel Estomo ang mga alegasyon ni Julie Dondon Patidongan na sangkot siya sa pagkawala ng mga sabongero. Sa isang pahayag, sinabi ni Estomo na maglalabas siya ng ebidensya para malinis ang kanyang pangalan. At dahil daw sa ginawang paninira sa kanyang pagkatao at reputasyon, inihahanda na raw ng kanyang mga abogado ang kaukulang kaso laban kay Patidongan. 18 pulis ang inireklamo ni Patidongan sa NAPOLCOM kaugnay sa mga nawawalang sabongero. 12 na lang sa kanila ang nasa serbisyo na pinadalhan na ng summons ng NAPOLCOM. Mahigit 100 ang arestado sa pagsalakay ng otoridad sa opisina ng isang online lending company sa Pasig. Kasunod po yan ang mga sumbong na umunoy pananakot nila para makasingil ng utang. Saksi, si John Consulta. Go na po. Go na. Dumiretso sa 22nd floor ng gusaling ito sa Ortigas, Pasig ang mga tauhan ng NBI OTCD, PAOK, National Privacy Commission at SEC. Doon, huli sa akto habang aktibo sa kanilang online lending operations ang 168 tao. Ang mga nasa bungad, inabutan pang nagre-rehistro ng mga bagong biling SIM cards sa iba't ibang pangalan para magamit umano sa kanilang operasyon. Sa likuran naman, nakita ang pinaka-server at iba't ibang equipment para sa kanilang text blast at pagkuha ng pera galing sa paniningil. Sa online site lang po namin, nasa 15,000 ang complaint. Sa amin pa lang po yun, pera pa po yun sa NBI, meron din pong complaint sa PNP. Gumawa kami ng one-stop shop, nakasama natin yung NBI, yung PNP, kasama natin ang SEC para mag-cater doon sa mga complaints. Kawawa yung mga kababayan natin, nangangailangan, kapit sa patalim, uutang sa kanila. Bukod sa napakataas na ng interest ay kung makapaningil pa ay kumurahin, kung takutin ang ating mga kababayan. So nakita namin ni Sir na merong talagang namumuno na foreigner. Kailangan managot sila sa ginagawa nila. Ayon sa NBI at PAOK, ang online lending app company nito ang nakakuha na may pinakamaraming bilang ng reklamo kung kaya't minabuti nilang unahing itong i-operate. Tototanggi naman ang inabutan naming supervisor na may pananakot silang ginagawa sa paniningil sa mga online pautang. Is it true na may mga pananakot na ginagawa yung mga tao niyo? We don't 100% we don't direct people, sir. We have this policy. We terminate people if there's identified case. Pero sa pag-ikot ng mga otoridad, tumambad ang mga script na ginagamit sa kumpanya at pagbamakawa ng kanilang mga umano'y ginigipit. Bakit niyo pong need na magbanta? Ginagawa ko lahat naman po ng paraan ngayon para makabayad. Ano pong basa niyo po dito? Yes, takot na. Ibig sabihin pinagbabantaan siya. Patunay ito, sir, na talagang nangyayari yung pagbabanta? Yes. Sa tingin po ninyo? Oo. Kitang-kita. May pagbabanta. Sumbong ng isang dating empleyado ng kumpanya, patong-patong na pang-aabuso ang inaabot ng mga umuutang sa kanilang online lending app. Kapag nangutang ng 1,000, makukuha lang nila 600. Minsan po yung 1,000, makukuha na 5,000. Ganun katindi. Minsan sinasabi ng ganun pong terminology. Tamad, walang ibenta mo yung anak mo, ganun, para ipabayad ka sa utang mo. Kukumpiskahin ng NBI at PAOK ang lahat ng equipment sa lugar tulad ng computers, routers, cellphones at iba pa. Naharap sa reklamang paglabag sa Data Privacy Act, Cybercrime Prevention Act at Financial Products and Services Consumer Protection Act ang mga Pilipinong inaresto. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Inimbestigahan kung magkaugnay ang 2 pasaherong galing Canada na hinarang sa NAIA matapos mahulihan ng milyon-milyong pisong halaga ng shabu. Ang isa po sa mga pasahero, emosyonal, na itinangging sa kanilang bagahe. Saksi, si Marisol Abduraman.
Unang naharang ang lalaking pasahero na dumating sa NAIA Terminal 3 alas 11 ng umaga kahapon. Nasa 20 kilong shabu ang na-detect sa bahagi ng pasaherong galing Canada. Katumbas ito ng 140 million pesos ang halaga. Yung passenger from Canada, nag-connecting flight po ito via Hong Kong, then from Hong Kong to the Philippines. Nung pagdaan po ng luggage doon sa X-ray machine po ng airport, it was detected for suspicious indication. Nung meron hong indication doon sa X-ray machine, pinadaan natin yung ating K9 unit doon, sweeping. Umupo yung aso. So that's another indication na most likely may nilalaman na illegal na droga. Alas 2 ng hapon naman nang dumating ang babaeng pasahero mula rin sa Canada. Nasamsam naman sa kanya ang bagahe may laman na 24.2 kilo ng shabu. Nagkakahalaga ito ng 164.7 million pesos. Pero umiiyak at nagsisisigaw na itinatanggi ng pasahero na sa kanya ang bagahe. Susuriin ng mga otoridad kung may ugnayan ang dalawa, lalo't pareho umano ang packaging ng mga illegal na droga. They both came from the same airlines, the same airport of origin, same port of destination. Could it be related? There is a possibility, ma'am. There is a possibility. And that is the angle that we are looking into. Pareho silang nanggaling sa Canada. Inimbestigan natin ngayon kung ano yung relationship ng dalawa, kung saan po sila dumaan. Hindi pa masabi sa ngayon ng PDEA kung saan galing ang mga nasabat na droga at kung anong grupo ang nasa likod dito. Pero tiyak daw na hindi ito basta-basta. Hindi pa natin masasabi kung ito'y galing sa Golden Triangle, the volume. Mukhang may malaking involvement ng sindikato ito na malaki na. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang dalawang suspect. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Kasunod po ng panguhold dapat pagpatay sa isang TNVS driver nitong Mayo, lalong nag-iingat ang maraming TNVS driver. At ang panawagan ng isang grupo sa gobyerno, magkaroon muli ng technical working group para maisulong ang mga protocol para sa kanilang kaligtasan. Saksi, si Nico Wahe. Namasada, na-hold up, nawala ng halos 2 buwan hanggang matagpo ang wala ng buhay nito lang July 11. Yan ang sinapit ng TNVS driver na si Raymond Cabrera. Ang nangyari sa kanya, nagbigay ng pangamba sa iba pang TNVS driver. Hindi mo maiwasang makaramdam ka rin ng takot ba, mga biyahe, kung saan kami naabot. Di natin alam kung anong mangyari sa atin sa biyahe. Matapos raw ang nangyari kay Cabrera, mas naging maingat na raw ang maraming TNVS driver. Si Ninoy, na isang dekada nang nagmamaneho ng TNVS, kabisado na raw halos kung sino ang dapat at hindi isakay na pasahero. Once na nag-book ka, nakita mo yung 3 at alanganin ka, laging nakasara mga pintuan namin eh. Ako, ganun ginagawa ko eh. Bago ko sila isakay, titignan ko muna sila. Marami rin daw kasi ang nagpapabook lang. Pasensya na raw sa mga pasahero minsan, naniniguro lang. Si Ninoy ang chairman ng TNVS Community Philippines. Matapos ang nangyari kay Cabrera, mas madalas daw ang paalala niya sa mga kagrupo at kapwa driver. Mga kapuso, nandito tayo sa loob ng sasakyan ni Daddy Ninoy para samahan siya sa kanyang biyahe. At ngayon maririnig natin yung tinatawag nilang RTTS, yung isang application nila na para malaman kung ano nga ba sitwasyon ng mga driver ng iba't ibang TNVS habang sila ay bumabiyahe. Dito rin daw minsan humihingi ng tulong or SOS yung ibang mga driver sakali mang may problema sa kalsada. Sa pamamagitan ng application na ito, magiging madali ang kanilang responde sakaling may kailangan ng tulong. Halos lahat ng grupo sa TNVS ay ginagamit ito para sa ating security, para sa ating rescue, at lalong-lalo na sa gabi para namomonitor ang bawat isa. Sa kinabibilangan niyang TNVS, marami raw security features na masisigurong ligtas hindi lang ang pasahero kundi pati ang driver. Huminto lang daw saglit ay magpa-prompt na ang app kung may problema ba sa biyahe. May audio recording din sa kasagsagan ng biyahe. Ang hiling niya, sana lahat ng TNVS may ganitong security features. Manawagan uli kami sa mga leading government agencies, lalo sa transport, na magkaroon uli kami ng isang technical working group
para maisulong uli yung safety and security protocol ng mga sasakyan at ng mga driver natin. Ang LTFRB bukas daw sa mga suwestyon at dialogo sa mga TNVS. Sangayon din sila sa mas maayos at mas mahigpit na security features. Isang panawagan ng ahensya sa mga transport network company na maging mas maigting at ang security measure ng ating pong mga TNVS drivers pati mga pasahero. Katulad nga ng mga kung sakaling may emergency o kaya naman may something na peculiar dun sa biyahe na matagal nakatigil o kaya nawala, meron kaagad na sistema para matawagan ng pansin yung mga authorities para maiwasan yung mga krimen. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Relate ang maraming netizens sa journey bilang first-time parents nina Megan Young at Micael Daes. At si Kailin Alcantara naman, ibinahaging may konting kaba siya kapag kasama niya sa eksena si Barbie Forteza. Ating saksihan. Ikaw! Ha? Ikaw ang pumatay kay Miss Velma! Atake sa suspense at drama. This is the story of the price we must all pay to be beautiful. Mula pa noong pilot episode, kaya naman #1 show ang Beauty Empire sa View Philippines. Pinusuan ng netizens pati ang puksaan kagabi ni Noreen, played by Barbie Forteza, at Shari, played by Kailin Alcantara. You're a wolf in sheep's clothing! Pero ang nagbabangayan on-screen, besties pala in real life. Ngayon ko lang siya nakatrabaho sa isang teleserye at masasabi ko na she's very delightful and generous. And she's very genuine when it comes to giving emotions sa eksena. Marunong siyang magtimpla ng eksena. Yes, oo. At saka malalim. Malalim yung hugot niya bilang aktor. Ever since po na nag-start ako sa GMA, I really want to work with her. And right now, I have the privilege of working with her. So, ang sarap po sa pakiramdam. As in, idol ko po. At lagi ko naman sinasabi yan kay Barbie kapag nagkakaisa na pa rin kami. Hanggang ngayon, may onting kaba pa rin. Napakagaling po ni Barbie. Tuloy pa rin ang bonding ng dalawa, kagaya na lang sa running. Barbie din ang mentor mo. Malaking parte na talaga si Barbie ng buhay ko. What happened, Megan? Why are you crying again? So happy. From one emotional Mama Megan to a strong mama. So this is a regular power pump for me in the morning. Kahit ang walang tulog moments nilang dalawa ni Micael, at ang new job ni Micael bilang nail specialist. Lahat ng sacrifices na yan, all for their newborn na si Baby Leon. Hindi naging madali ang kanilang journey as new parents, pero di nawawala ang pagkakwela ng celebrity couple. Mama, I think you po. Biro ni Micael, iba ang challenge kapag nagpapalit ng diapers ng kanilang baby boy. Dada, he needs a diaper change. Ayun, let's go, change diapers. But of course, as new parents, need din nilang i-reward ang sarili nila with a simple date night. Date night out with Fofo. Hello. Ang netizens tila may napansin kung sino nga ba ang ka-lookalike ni Baby Leon. Ang ilan sa kanila, Team Daddy. Pero hindi rin nagpatalo ang Team Mommy. Pero sino man ang kamukha, ang walang duda si Baby Leon, busog sa pagmamahal. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Ni-raid ng motoridad ang safe house sa Batangas na mga dumukot sa isang negosyante sa Parañaque.
Timbog ang 12 suspect kabilang ang 6 na Chino. Saksi si June Veneracion. Armado ng matataas na kalibre ng baril, pinasok ng mga tauhan ng PNP Anti-Kidnapping Group ang isang safe house umano ng mga kidnapper sa Batangas. Hindi na nakaporma ang mga kidnapper. Bukod sa mismong safe house, ay may mga inaresto pa sa follow-up operation sa Metro Manila at Cavite. 12 lahat ang hinuli, kabilang ang 6 na Chinese. Nakuha sa kanila ang mga baril at higit 1 milyong piso at mga uniforme umano ng police at security guard. Nakita rin po doon isa-isa sa mga sasakyan bagong patay na uniforme ng security guard, pati na rin na police. At ating po sa initial po na ating interview dito sa biktima, ating pong nalaman na ito po ay responsible doon sa mga previous kidnapping. July 1 ang dukutin umano ng mga sospek ang negosyanteng biktima sa Parañaque City. Pagkatapos ay itinago siya sa safe house sa Batangas. 12 araw pagkatapos i-report ang insidente, naglunsad ng operasyon ng PNP AKG. Nakapagbayad na daw ng milyong piso ang pamilya ng biktima, pero hindi pa rin pinakawalan. We were able to prevent ng supposed to be na isasagawa nilang isa pang kidnapping. Na kung saan ay sabi nga doon na ito daw na next na kanilang target na may bantay ay kanilang munang uunahin na titirahin bago nila kukunin. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Iginit ng Malacanang na pineke at dinoktor umano ang police report para pagmukaing may kaugnayan si First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagpanaw ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Los Angeles, California noong Marso. Saksi si Ivan Mayrina. Sa briefing kanina, sinagot ni Undersecretary Claire Castro ang mga tanong ng media tungkol sa panawagan ni Senador Amy Marcos na linawin ng umiikot sa social media na nag-uugnay kay First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Los Angeles, California noong Marso. Sabi ni Castro, peke at dinoktor ang dokumentong ginamit na basihan ng kwento na isang First Lady sa mga nadata ng mga otoridad sa kwarto ng mamatay si Tantoco. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yun ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito. Dagdag ni Castro, iba ang tinuluyang hotel ng unang ginang sa hotel kung saan natagpuan si Tantoco. Si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ipinakita rin ni Castro ang mga larawang ito mula sa official Facebook account ng unang ginang na mga naging aktibidad nito noong March 8, araw kung kailan namatay si Tantoco. Wala pong ikinababahala ang unang ginang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.
Idinadaing ng ilang resort owners sa Zambales ang coastal erosion o yun pong unti-unting pagguho ng lupa na nakakaapekto sa kanilang kabuhayan. Sinisisi nila ang ginagawa umunong dredging sa lugar. Ang tugon po ng lokal na pamahalaan sa pagsaksi ni Oscar Oida. Giba-gibang mga istruktura ng mga resort dito sa Barangay Liwliwa sa San Felipe, Zambales ang dinatnan namin kaninang umaga. Ang gusaling ito, itinali na lang para di tuluyang mabuwal. Ayon sa resort owner na si Erwin, mangyak-ngyak umano siya nang tangayin ng alon ang aabot sa 7 cottage na kapapatayo lang niya. Ang bilis. Kumbaga in a matter of 3 hours ang kinakain, 10 meters. Patras, kinain na ng dagat yan. Target daw sana niyang mag-opening ng resort ngayong Agosto, pero mukhang mauudlot pa raw ito. Ilan sa mga resort owner na nakausap namin, mga dating OFW, isinugal sa pagpapatayo ng resort ang naipon sa pagtatrabaho sa kagustuhang makita ang bunga ng kanilang paghihirap. Pero ang pangarap, gumuho sa isang iglap. 45 years na sa abroad. Sumugal ako dito. Pagkatapos gano'n na mangyayari. Dati meron kayong mga regular employee, nakiusap na lang muna kami sa kanila na on-call na lang sila. Yung pa isa impact. Siyempre, meron din kanya-kanyang buhay yun. Naawa din kami sa kanila. Kaya lang wala kaming magagawa eh. Sa loob ng 17 taon, ngayon lang daw ito nangyari. Partida, wala pa umunong bagyo yan. Ang sinisisi ng mga taga rito. Dredging kasi ilang barko yan tuwing gabi ang kinukuha dyan na puno yung buhangin. Siyempre lumalalim yan. Ang alam ko 40 meters yung lalim yan eh. Natural pagka yan ay kinunan mo tapos umalon, kukunin yan. Pupunan yon. 24/7, 2 taon. Ganyan ang ginawa. After that, yun na. Ayan na. Gumano niya. Yung dati namin beachfront namin na yung bang namin ng mga 70 meters, ngayon 10 meters na lang. Batuhan pa. Ayon sa mayor ng San Felipe, tanging mga eksperto lang daw ang makakapagsabi kung ano ang sanhi nito. Pero kung siya raw ang tatanungin, dapat daw tandaan na dati naman talagang bahagi ng karagatan ang nasabing barangay. At kaya lang umano nagkalupa dito ay bunsod ng akrisyon at buhanging binagsak sa lugar sa pagputok ng bulkang Pinatubo. Sa aking pananaw, ang action ng sea is a continuous erosion and accretion. Accretion, pag maraming buhangin na ini-spread out sa coastal, madadagdagan yung aming coastal. Erosion, kung wala nang nadadagdag na buhangin, but instead, nawawash out ng buhangin towards the sea. It's a continuous phenomenon. Accretion, erosion, accretion. Dagdag pa ni Mayor, bago pa man daw nagsimula ang dredging, may nangyari ng kaparehang insidente. Even before nag-start yung dredging dyan sa Santo Tomas River, that was December of 2023, if I remember correctly, meron na pinadalang letter ang DNR dun sa isang structure dyan eh. Notice of violation, notice of I think instructed pa sila to leave the coastal area. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na umano ang pamunuan ng San Felipe sa mga eksperto sa kung ano ang pinakamainam na hakbang para masolusyonan ang problema. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Isa pong bagong low-pressure area ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli po itong namataan ng Pag-asa sa layong 1,025 kilometers silangan ng southeastern Luzon. May tsansa po itong maging bagyo na tatawaging Bagyong Krising kung sakali. Ayon sa Pag-asa, maaaring lumapit sa kalupaan ang nasabing sama ng panahon. Ramdam na ang epekto nito sa ilang rehiyon kasabay ng patuloy na pag-iral ng habagat. At base po sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga may tsansa ng pag-ulan sa Palawan, ilang bahagi ng Visayas, pati na sa western at northern portions ng Mindanao.
Mas maulan na po sa hapon at halos buong bansa na ang makakaranas ng malawakang pag-ulan. Heavy to intense rains ang dapat paghandaan at mataas din ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Gustong pumaldo sa pagbebenta online pero shy type? Nagbistulang live mannequin ang online seller na si Hughes Cooper Jade mula po sa Caloocan. Aminado si Jade na mahiyain talaga siya. Kaya niya naisip na itong paraan para makabenta. Malaking tulong daw ang pagsusot niya ng full body mask para hindi manginig ang boses habang nagla-live. Benta naman ang kanyang paandar, kaya naman ang kanyang mga parokyano, todo sa pag-mine. Pabiro pang komento ng ilang netizens, POV, mga manikin sa mall tuwing 3 a.m. Ang diskarte ni Jade patunay sa kasabihang, kung gusto, may paraan. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.